Samantala babalik tayo kay Choyeji, nagulat si Choyeji sa nabasa niya sa status window, kung saan nakuha niya ang bagong skill na vow, ito ay isang S-rank, at passive type. Ang effect nito ay isang kasanayang panunumpa ng katapatan sa isang napiling target bilang kanilang Panginoon. Ang pagpapala ng panata ay hihingin kung ang manlalaro ay nasa loob ng 500 metro na sukat sa kanilang Panginoon. Gayunpaman, kung ang Panginoon ay napatay ng isang kaaway, ang manlalaro ay makakatanggap ng isang malupit na parusa. Nabasa din ni Choyeji na ang vow blessing ay may kakayahang magbigay ng 100% sa lahat ng stats. Ang mga pinsalang matatanggap ay mababawasan ng 50%, ngunit ang penalty nito ay maaring ma-reset ang levels at skills ng player. Nakasulat din dito na wala pang kasalukuyang Panginoon. Dahil malapit si Dojun kay Choyeji, biglang nagtanong ang window screen ni Choyeji, wika nito, pipiliin mo ba si Lee Dojun bilang maging Panginoon mo, ngunit kapag ikaw ay nakapili na, hindi ka na pwedeng magbago ng Panginoon. Pumili ng Panginoon ibig bang sabihin ay buhay pa si Mr. Lee? Wika ni Choyeji, nang nalaman ni Choyeji na buhay pa si Dojun. Nagkaroon siya ng pag-asang lumaban sa malaking troll, at nagpaplanong piliin maging Panginoon si Dojun, kaya hinawakan ni Choyeji ang kamay ni Dojun para piliin maging Panginoon niya ito. Biglang may lumabas na parang isang bracelet sa kanilang kamay. Sa pagpili ni Choyeji ng kanyang Panginoon, napansin niya na ponting-unting nawawala ang bagay na nasa kamay niya, nang tuluyan na itong nawala, na-activate na ang skill na vow blessing. Samantala babalik tayo sa 3, habang sinasakripisyo ni Choi Ha-jin ang kanyang buhay, naiiyak naman itong iniiwasan ang mga atake ng malaking halimaw. Ito ay napahiga dahil sa atake ng malaking troll, at napasigaw naman ito, "Bilasan mo bumangon, ikaw na tanga, mamamatay talaga ako ng ganito." Ang sinasabihan pala ni Choi Ha-jin ay si Park Sung-man, ngunit hindi pa din ito makatayo, dahil sa pagbagsak ng kanyang likod sa bato. Napasabi na lang si Park Sung-man, "Hindi ko pa kaya, ikaw muna dyan pansamantala ng ilang sandali." Habang pinapagaling ni Kang Tae-sung si Park Sung-man, nadismaya naman ito sa narinig niya at napasabi, "Wala ka bang pride, Sung-man?" Kaya walang nagawa si Choi Ha-jin, tumakbo na lang siya habang umiiyak para maiwasan ang mga atake ng malaking troll. Ngunit biglang dumating si Choyeji, habang ito ay tumatakbo, sumigaw ito para marinig ni Kang Tae-sung, wika nito, "Mr. Kang Tae-sung, ipapaubaya ko sayo si Mr. Lee." Buhay pa siya. Nang nakita ni Park Sung-man si Choyeji na okay na, bigla itong ginanahang lumaban at napasigaw, "Delikado iyan, Miss Yeji, hayaan mo akong sumama sayo." Nagulat naman si Choi Ha-jin sa narinig at sa nakitang pagtayo ni Park Sung-man, napaduro na lang ito at napasabi, "Itong tanga na ito," dahil tumigil siya sa pagtakbo na tamaan siya ng atake ng halimaw, dahilan para tumalsik siya sa ere. Sa pagbagsak ni Choi Ha-jin dumiretso ito kay Kang Tae-sung, habang nakasimangot at naiinis si Choi Ha-jin kay Park Sung-man, napabuntong hininga na lang si Kang Tae-sung at napasabi, "Hindi talaga nakakatulong ang pagpapagaling ko sa inyo." Nang tatayo na sana si Kang Tae-sung para pumunta kay Dojun at para mapagaling niya na ito, biglang hinawakan ni Choi Ha-jin ang kamay ni Kang Tae-sung at napasabi, "Pagalingin mo muna ako." Sumang-ayon na lang si Kang Tae-sung. Habang nakasandal si Dojun sa malaking bato, binuksan niya ang isa niyang mata para tignan kung ano ang nangyayari. Dahil sa pagpili ni Choyeji na maging Panginoon si Dojun, nagtanong ito kung ano ang nangyayari. Sa pagtingin niya kay Choyeji napansin niya na lalong lumakas si Choyeji ng doble sa lakas niya. Habang nagtatayo ng maliliit na bato si Dojun, napasabi ito sa isipan, "Kung lalabas ako ngayon, baka magmukhang kakaiba, kaya magpapahinga na lang muna ako." Samantala sa pagtakbo ni Choyeji para tumulong sa 3, nakarating na ito sa malaking troll. Umikot si Choyeji sa paligid ng malaking troll para maghanap kung saan niya ito aatakehin, ngunit biglang umatake ang malaking troll. Gayunpaman naiwasan ito ni Choyeji sa pagkilos niya ng mabilis, dahil hindi matamaan ng malaking troll si Choyeji, ito ay huminga ng malalim, dahilan para lumaki ang kanyang lalamunan. Sa pagbitaw niya ng kanyang hininga, isang malakas na apoy ang lumabas sa bibig nito. Nagulat naman si Choyeji at hindi inaasahan ang ataking ginawa ng malaking troll. Kaya napatalo na lang siya sa kanang direksyon, naubo na lang si Choyeji.
Dahil sa usok ng apoy, sa pagtayo ni Cha Yeji may narinig siyang paghakbang palapit sa kanya. Sa paglingon ni Cha Yeji, nagulat siya sa nakita niya. Dahil malapit na pala siyang tapakan ng malaking troll, gayunpaman biglang inatake ni Park Sangman ang malaking troll sa likuran nito, kaya hindi niya napagpatuloy ang pagtapak kay Cha Yeji. Nang natapos ng atake ni Park Sangman ang halimaw, ito ay sumigaw, "Wika nito, huwag kang mag-alala at tumutok ka lang sa laban mo." Napalingon naman ang halimaw sa ginawang atake ni Park Sangman, kaya inatake niya si Park Sangman, ngunit tumalon lang si Park Sangman ng nakangiti, dahil natulungan niya si Cha Yeji. Sa pagtuon ng pansin ng malaking troll kay Park Sangman, nagkaroon ng pagkakataon para umatake si Cha Yeji, lumapit ito ng dahan-dahan. Nang nakalapit na ng husto si Cha Yeji, ito ay gumawa ng isang atake sa kaliwang braso ng halimaw, napasigaw na lang ang halimaw sa sakit ng ataking ginawa ni Cha Yeji, kaya umatake din ang halimaw, nasalag naman ito ni Cha Yeji, gayunpaman kahit man ito ay nasalag niya, tumalsik naman ito ng palayo sa malaking troll. Sa paglingon ni Cha Yeji, nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na may kasunod palang atake ang malaking troll. Gayunpaman hindi nagpatinag si Cha Yeji, ito ay pumasok sa mga ataking ginawa ng halimaw. Pinosisyon niya na din ang kanyang espada sa pag-atake. Sa paglapit ni Cha Yeji, napasigaw na lang ito ng malakas. Dahil sa ginawang pagsugod ni Cha Yeji, hindi ito inaasahan ng malaking troll. Dahilan para matamaan siya sa kanang bahagi ng katawan, napasigaw na lang ang malaking troll sa sakit. Sa paghinto ni Cha Yeji gamit ang kanyang kaliwang paa, bigla naman siyang lumapit sa malaking troll at ito ay pinag-aatake. Wala na lang magawa ang troll kung hindi sumigaw sa sakit. Pinagpatuloy ni Cha Yeji ang pag-atake sa malaking troll. Sa pag-aatake ni Cha Yeji ng tuloy-tuloy, nainis ang malaking troll, kaya ginamit niya ang kanyang kanang kamay para atakihan si Cha Yeji. Ngunit ito ay inikutan lang ni Cha Yeji. Sa pag-ikot ni Cha Yeji, ito ay gumawa ng isang solidong sipa sa mukha ng malaking troll. Sa ginawang atake ni Cha Yeji halos naputol ang ibang pangil ng malaking troll. Napaluhod na lang ito sa ginawang atake ni Cha Yeji. Napansin ito ni Cha Yeji, kaya sinundan niya ng isa pang sipa gamit ang kanyang kanang paa. Sa pagsipa ni Cha Yeji ng sunod, napatumba na lang ang halimaw at nawala ng malay. Hiningal naman si Cha Yeji sa ginawang pag-atake sa malaking troll. Gayunpaman masaya ito dahil matatalo niya na din ang halimaw. Lumapit siya sa malaking troll, at umakyat sa katawan nito, sa pag-angat niya ng kanyang espada para ito ay tusukin. Napasabi ito, sa wakas tapos na din. Sa pagtusok ni Cha Yeji sa malaking troll, tuluyan na itong namatay. Nakita naman ito ni Park Sangman at napasabi, natapos na din sa wakas. Habang nakahiga si Choi Hajan, napasabi naman ito kay Park Sangman, tama iyan, dahil sa iyo muntik na kaming mamatay at halos hindi nakaligtas. Nakita ni Do-jun sa malayo na napatay na ni Cha Yeji ang malaking troll, kaya napahawak na lang ito sa baba at napasabi, lalo siyang gumagaling sa swordsmanship, ngunit maraming pa siyang kailangang matutunan. Napalingon si Do-jun sa likod ng kanyang damit, napansin ito na nabutas ang kanyang damit, kaya napasabi ito, mukhang kailangan ko bumili ng bagong damit pagkalabas ko sa trabaho, sigurado akong may mga butas sa buong damit. Napaisip si Do-jun na kapag nalaman ng kanyang anak na nasira ang damit niya, ito ay magagalit at magtatanong kung inaapi ba ito. Hindi lang iyon, baka magbalak ding sirain ni Yunhee ang lugar kung saan nagtatrabaho si Do-jun. Kinuha ni Do-jun ang kanyang sapatos at ito ay napasabi, may buhangin kahit saan. Napalingon naman si Kang Taesong, nagulat naman ito nang nakita niya si Do-jun at napasabi, ang lalaking iyon ay ganap na maayos. Nang narinig ito ni Cha Yeji, napalingon ito, habang ito ay tumatakbo palapit kay Do-jun, nabitawan niya ang kanyang espada. Sa paglapit niya kay Do-jun, niyakap niya ng mahigpit si Do-jun, bigla namang nabigla si Do-jun sa pagyakap ni Cha Yeji. Nang nakita ito ni Park Sangman, ito ay nagselos at napasabi, hay nako, isang zombie na tanga. Lumapit naman si Kang Taesong kay Do-jun at napatanong, kamusta ang iyong kalagayan? Sumagot naman si Do-jun, hindi ako sigurado sa sarili ko, gayunpaman nakayakap pa din si Cha Yeji kay Do-jun at lubhang nag-aalala, at naiiyak dahil nakita niya na maayos na ang kalagayan ni Do-jun. Nang si Choi Hajan ay papatayo, napasabi ito, akala ko mamamatay na talaga ako, parang kinuha ang 100 taon ng buhay ko.
Habang mahigpit pa din ang kapit ni Cha Yeji kay Dojun, sinusubukan namang pagalingin ni Kang Taesung si Dojun at napasabi, gayunpaman papagalingan kita para makasigurado. Nagtaka naman si Kang Taesung, kung bakit hindi gumagana ang kanyang skill kay Dojun, kaya inulit-ulit niya ito. Nagtaka naman si Park Sangman, kaya napatanong ito, anong ginagawa mo? Napatingin si Kang Taesung sa kanyang kamay at napasabi, hindi gumagana ang skill ko. Mr. Lee, hindi ka man lang nasaktan, wika ni Cha Yeji. Sumagot naman si Dojun, hindi ako sigurado, ngunit sa tingin ko. Nagagalit pa din si Park Sangman sa selos, habang ito ay nangungulangot na pasabi ito, bahala na, ang mahalaga buhay ka. Sa pagtayo ni Choi Hojin, lumapit ito kay Dojun at nagsalita, sa tingin ko, mas mabuti pang tumigil na tayo dito. Tumango naman si Dojun at napasabi, tama ka, mukhang iyon ang pinakamahusay na desisyon. Napatanong bigla si Choi Hojin, wika nito, paano namin hahatiin ang magic core at ang bilang ng mga katawan? Sumagot naman si Dojun, hatiin mo lang sila ng pantay-pantay sa mga hunters. Nagtaka naman si Choi Hojin sa sinabi ni Dojun, kaya ito ay napatanong, paano ka naman, mister? Sumagot naman si Dojun, wika nito, illegal para sa akin ang kumuha ng pera dito. Natuwa naman si Choi Hojin sa narinig nito at napasabi, gayon ba? Naalala bigla ni Choi Hojin na laging nalalaman ni Dojun kung nasaan ang mga halimaw, at kung gaano kalapit ito, dahil sa gamit na cellphone ni Dojun, kaya ito ay napasabi, kung gayon, ang application na iyon ay medyo madaling gamitin. Na-excite naman si Choi Hojin at napatanong, ito ba ay nagagamit lamang ng mga pampublikong opisyal na tulad mo? Sumagot naman si Dojun, wika nito, parang ganun na nga. Biglang tinaas ni Dojun ang isa niyang daliri at napatanong ito, dahil wala akong matatanggap na mga drop, maaari ba akong humingi ng pabor? Nagtataka naman ang tatlo, ngunit napatanong si Choi Hojin kay Dojun, isang pabor, anong uri? Lumingon naman si Dojun sa kanang direksyon niya at may tinuturo na isang bagay. Tumingin naman si Choi Hojin para malaman kung ano ang tinuturo ni Dojun. Ang tinuturo pala ni Dojun ay ang drop ng malaking troll. Napasabi naman si Dojun, gusto kong ibigay mo yan kay Miss Yeji. Tumingin si Choi Hojin kay Kang Taesung, tumango naman si Kang Taesung. Sa paglingon ni Choi Hojin na pangiti at napasabi ito, sige lang, lahat ng ito ay dahil sa kanya kaya namin nagawang talunin ito. Nang nabigay na kay Cha Yeji ang espadang na drop ng malaking troll, tuwang-tuwa naman niyang itong hinawakan at nagpasalamat sa lahat. Nang nakita ni Park Sangman na masaya si Cha Yeji sa bagong espada nito, napa-thumbs up ito at napasabi, mukhang masaya ka sa pagkakaroon ng bagong sandata. Hindi na lang ito sinagot ni Cha Yeji at natawa na lang sa sinabi ni Park Sangman. Napansin ni Dojun na may lumalapit patungo sa kanila, kaya napatingin na lang silang lahat, at tinitignan kung sino ang dumating palapit sa kanila. Ang dumating pala ay sila Kang Minhyuk at si Han Minji. Kaya pumunta ang dalawang S-rank sa B-rank portal, dahil nalaman nila na ito ay nasira, kaya nagmadali silang pumunta dito para ito ay e-clear. Sa paglapit ni Han Minji, kinamusta niya si Dojun, Cha Yeji at ang tatlo, ngunit napansin ni Kang Minhyuk na nandito pala sila Dojun at Cha Yeji, kaya ito ay napasabi, nakakagulat naman, hindi namin akalain na nandito si Miss Yeji at Mr. Lee. Napalingon bigla si Kang Minhyuk at napansin nito na may isang malaking troll ang namatay. Sa paglapit ni Kang Minhyuk sa bangkay ng malaking troll, napansin ni Kang Minhyuk na ang sanhi ng kamatayan ng malaking troll ay nanggaling sa espada kaya ito ay napasabi, mukhang lalo kang lumakas, Miss Yeji, ito ay nakakamangha. Habang nagpapasalamat si Cha Yeji, napakamot ito sa muka at nahihiya sa papuring sinabi ni Kang Minhyuk. Bigla naman sumabat si Dojun, at inaasar si Kang Minhyuk, wika ni Dojun, lahat ito ay salamat sa suit na nakuha niya bilang regalo, tulad ng nakikita mo, kasalukuyang ginagamit niya ito, Mr. Kang Minhyuk. Napatingin na lang ng masama si Kang Minhyuk kay Dojun at napasabi, siguro, natalo ako sa pustahan natin. Napansin ni Han Minji na naiinis at nagagalit na si Kang Minhyuk sa pangaasar ni Dojun, kaya inawat niya si Kang Minhyuk at napasabi, bakit hindi muna tayo lumabas, senyor, marami pa tayong gagawing trabaho.
Tumalikod na lang si Kang Min-hyuk at napasabi, kung gayon, hanggang sa susunod na lang Mr. Lee, mauuna na kaming umalis dahil sobrang busy namin sa trabaho. Tumaan naman ang pakiramdam ni Han Minji dahil nakinig si Kang Min-hyuk sa sinabi nito, ngunit tuwang-tuwa naman si Do-jun sa pang-iinis nito kay Kang Min-hyuk. Nang naglalakad si Kang Min-hyuk palabas ng portal, lumapit si Han Minji kay Do-jun at kinuha ang kanyang business card. Habang ito ay inaabot niya kay Do-jun napasabi ito, kung gusto mong lumipat mangyaring makipag-ugnayan sa amin, nagtataka naman si Do-jun sa sinabi ni Han Minji, kaya ito ay napatanong, anong ang ibig mong sabihin? Sinagot naman ito ni Han Minji nang nakangiti wika nito, syempre ang pagbigay mo sa amin, kay Miss Yeji? Nainis naman si Do-jun sa sinabi ni Han Minji, kaya napatingin ito ng seryoso at napasabi, sabi mo ang pangalan mo ay Han Minji, tama ba? Sa inis ni Do-jun sa ugaling pinapakita ni Han Minji, pinunit niya sa harap ni Han Minji ang business card na binigay nito. Habang ito ay pinupunit ni Do-jun napasabi ito, sigurado akong karamihan sa mga tao ay magsasabi niyan, pero wala akong pakialam sa iniisip ng iba, wala akong pakialam kung tratuhin ang isang tao na parang bagay na ibinebenta o binibili ng ganoon. Hindi na lang nakapagsalita si Han Minji sa pagkabigla nito. Nagulat naman ang tatlo sa ginawang pagpunit ni Do-jun sa harap ng isang S-rank hunter na si Han Minji. Napasabi na lang si Park Sang-man sa isipan, nababaliw na siya. Dagdag pa ni Do-jun habang tinatapon ang mga punit na papel, gayunpaman, kung iyon ay isa sa aking tao, kung gayon ito ay magiging ibang kwento. Biglang naramdaman ni Han Minji ang pressure na ginagawa ni Do-jun, kaya ito ay natatakot at nabibigla. Napasabi na lang ito sa kanyang isipan, nararamdaman ko na may biglang nagbago sa kanya. Sa sobrang inis ni Do-jun kay Han Minji, hindi na niya napigilang mailabas ang kanyang puwersa, gayunpaman napasabi si Do-jun, habang naiinis pa din ito ang magiging huling babala. Huwag na muling magsasabi ng salita na, ibigay mo sa akin, dagdag pa ni Do-jun, habang ito ay tumingin ng sobrang lamig kay Han Minji, ito ay lubhang nakakasakit.